Gaya po ng inaasahan natin, yung testimonya ni Madriaga Umiyak pa siya yan sa kahapon. Senado Hmm. ay punong-puno ng kababalaghan, punong-puno ng kasinungalingan, punong-puno ng hindi kapanipaniwalang mga naratibo. Talagang talagang meron siyang script. Ito yung nanggagaling sa polluted source na tinatawag. Isa ito sa mga pakulo ni Trililing. Kung makikita niyo, yung mga sinasabi niya, mga dating sinasabi na ni Trililing yan. Naku, Attorney Sal, maraming nakapanood kahapon ng hearing ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. Maraming ring na high blood dahil sa mga pahayag ng isa sa kanilang resource person, at ito nga si Ramil Madriaga, dahil kahapon sa kanyang sinabi na sa kanyang affidavit, iginiit niya na umano'y dating or na ang 25 or 125 million pesos na confidential funds sa Office of the Vice President noong 2022 ay hindi ginamit lang sa loob ng 11 days, kundi naubos lang daw umano sa loob lamang ng isang araw. Sa kanyang supplemental affidavit ay iniharap sa pagdinig ng House Committee on Justice. Sinabi niyang personal niyang pinamahagi yung pera sa loob lamang ng humigit kumulang 18 oras. Ayon kay Madriaga, isinagawa ang mabilisang distribusyon ng pera sa pamamagitan ng sunod-sunod na cash delivery sa iba't ibang lokasyon, kabilang ang Office of the Ombudsman at ilang lugar sa Laguna. Inilarawan din niya ang operasyon kung saan ang milyon-milyong piso ay inilagay sa mga bag at dinala gamit ang iba't ibang sasakyan umano'y sa direktang utos ni VP Sara. Idinawit din niya ang ilang miyembro ng Vice Presidential Security and Protection Group at sinabing dati na rin siyang nagatid ng pera para kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang opisyal. Bukod dito, inakusahan din niya ang Duterte family na pinagamit siya bilang dummy at pinabayaan siya sa gitna ng mga kasong kinakaharap niya. Naglabas din si Madriaga ng iba pang mabibigat na aligasyon, kabilang itong umano'y pagkakasangkot sa pagpapalabas ng kargamentong may shabu at ang pagpopondo sa 2022 campaign ng Vice Presidente. Gayunman, ang mga pahayag na ito ay bahagi pa lamang ng kanyang testimonya at patuloy na sinusuri sa kasalukuyang impeachment proceedings. Ano po ang inyong masasabi kahapon sa naging hearing, Attorney Sal? Gaya po ng inaasahan natin, yung testimonya ni Madriaga Umiyak pa siya yan sa kahapon. Senado ay punong-puno ng kababalaghan, punong-puno ng kasinungalingan, punong-puno ng hindi kapanipaniwalang mga naratibo. Talagang talagang meron siyang script. Kaya yung gumawa ng kanyang affidavit, obviously abogado niya ang gumawa niyan. Kaya di mo malaman kung mabubwisit ka rito, matatawa ka na lang eh. Dahil parang pelikula eh. May paiyak-iyak pa siya. Talagang madalit sabi, yung pong mga testimonya ay hindi kapani-paniwala. Ito yung nanggagaling sa polluted source na tinatawag. Isa ito sa mga pakulo ni Trililing. Kung makikita niyo, yung mga sinasabi niya, mga dating sinasabi na ni Trililing yan. Kaya talagang magkakasama yan. Sa buwatan lahat yan eh. Pareho rin yan ang ginagawa dyan sa impeachment. Moro-moro. Kaya kita niyo, kahit na wala namang kahala-halaga ang mga sinasabi niya, ito namang committee hearing, gustong-gusto na magkaroon ng committee hearing kasi nga, ginagawa nilang plataforma para magpasikat, magpakwela, maging libre sa publisidad. Pero kung ikaw po ay gagamitin mo lang yung sentido común, talagang lahat ng mga sinasabi niya, puro hindi ka paniwala, pero pagkakatiwalaan daw siya ng kanang binigay sa kanya ni Presidente Duterte, 25 million daw. At sabi niya pa, galing daw sa personal, Jesus Maria Joseph. Wala nga kapera-pera itong maman to. Pangalawa, kahit may pera ito, ba't may pagkakatiwala sa tinamahan ng magaling na ito? Hindi mo kilala
alam po ninyo, sa tagal-tagal ko dyan sa Malacanang, ilang taon ba ako dyan? 5. Yes. At bago pa yan, kasama ko na yan si Presidente Duterte. Ang nino ng mukha niya, hindi ko kakilala yan. Pati na nga itong mga nakapaligid kay Presidente Duterte, hindi rin kilala eh. Kilala, hindi ho namin kilala talaga yan. Ang dami niyang mga incredible na istorya. Talagang halatang-halata na ginagamit lang siya para ipagpatuloy ang paninira, black propaganda kay Inday Sara at pagpatuloy din ang paninira kay Presidente Duterte. Kaya itong mga nandiyan sa Committee on Justice, kahit naman sabihin mo pigilan sila, hindi mo mapipigilan kasi nga may agenda rin sila eh. Ang agenda nila, gamitin ang plataforma, gamitin niya si Madriaga para i-project din ng kanilang mga sarili. Matatawa nga dyan eh. Itong si Luis Tro, chairman ha, pag may tanong yung isang kongresista, 2, 3 kongresista, na makakasira kay Madriaga, pinapa-strike off the record niya kagad. Oh, sabi niya, do I hear somebody asking to strike out from the record the statement of Madriaga? Pero niya, talaga namang, sabi nga ng isa, nakababaliw. Masisira ang ulo ko dito sa mga Committee on Justice na ito. Sabi ko, wag, kasi may agenda nga sila. Pagkakataon na sumikat o hindi man sumikat, pagkakataon na ipamudmud nila ang kanilang kamangmangan sa madlang publiko. Hindi naman krimen ang ipamudmud mo ang kamangmangan mo eh. Pagka-ignorante mo. Hindi yung krimen yan. Kaya okay lang sa kanila. At well, kaugnay nga dyan, Attorney Sal, ay ipinasapi na nga rin si dating Senator Trillanes sa pagdinig. Sa susunod na pagdinig ngayong I think sa April 22, Attorney Sal, naku, ma-extend na naman ang hearing na ito, Attorney. Gano'n na nga. Mm-mm. Talaga parang siya mismo. Kaya yung gumawa na sila